peste ang madalas nating turing. Gayong ang ilan sa kanila may malaki at importanteng tungkulin palang nakalaan. Katulad na lang ng hamak na uod na silkworm, nakakalikha ng telang pagkaganda-ganda. Lamang Abril, inilunsad ng PDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Oplan Cliffhanger. Misyon nitong sugpuin ang paglaganap na mataniman ng ipinagbabawal na halamang marijuana sa ilang bahagi ng Cordillera Region. Katulad ng inasahan, naging maaksyon ang operasyon. Sa huli, tinatayang mahigit 50 plantasyon ng marijuana sa mga burol at kabundukan ng Benguet ang kanilang nasira. Pero kamakailan lang, may nakarating sa aming bagong impormasyon. May bago na naman daw itinatanim at pinararami sa mga tagong bahagi ng kabundukan ng Benguet. Isang uri ng halaman na naibibenta rin ng mahal ang mga dahon. Dalawang oras nag-trekking ang aming team para lang mapuntahan ang nasabing lugar. Hanggang narating nila ang sitio Cuba sa bayan ng Kapangan sa Benguet. At ito ang tumambad, hindi mga halamang damo na bawal, kundi mga puno ng mulberry. Ang mga dahon ng punong ito ang siyang ipinapakain sa isang uri ng uod, ang silkworm. Kapag ang silkworm umabot na sa pupa stage, binabalot nito ang kanyang sarili sa isang cocoon na parang hibla-hiblang shell. Hanggang kalaunan, nagiging moth ito, isang klase ng insekto na may malapad na pakpak na parang paru-paro. Mula sa cocoon, nakakakuha ng mahigit 1,000 metro ng sinulid na siya namang nagagawang mamahaling tela na seda o silk. Malaking pagkakakitaan. Dahil dito, hinihikayat ang mga magsasaka sa Benguet, katulad ni Tatay Saldo, na magparami pa ng mulberry trees. Kunta tingarod no talagang ada ti maalam, tarimaam ti trabaho mo. Okay lang, basta pinronan mo, ang mga bantayan na kanayon. Aminado si Tatay Saldo, natukso raw siya noon na magtanim ng marijuana dahil sa mahalang bentahan nito. Ngunit dahil labag sa batas, mas pinili na raw ngayon ni Tatay Saldo na bungkalin ang kanyang lupain para magtanim na lang ng mulberry. Isa siya sa mga nabigyan ng libreng mulberry tree seedlings ng Fiber Industry Development Authority ng Benguet noon pang 2009. Ngayon, meron na siyang mahigit 7,000 puno ng mulberry sa kanyang halos 1 ektaryang taniman. Magkano benta po? 3 piso 1 kilo. Naibibenta raw ng mga magsasaka ng Benguet ng piso kada piraso ang sanga ng mulberry na siyang itinatanim para maparami. Hindi birong pera, legal pa. Kaya naman si Tatay Saldo, dito na sumusugal. Sa sericulture farm na ito, sa Bacnotan, sa La Union, may inaalagang mahigit 20,000 silkworm si Badong. Malikot, di siya nag-i-stay doon sa isang lugar. Galaw siya ng galaw. Yun ay palatandaan na nakaready na siyang mag-spin. Ang mga mature na silkworm inilalagay sa cocooning frames para makabuo ng kanilang cocoon.
Pagkalipas ng 5 araw, pwede na siyang i-harvest. Sa loob lang ng 1 buwan, nakakapag-harvest si Badong ng 30 to 40 kilos ng silk cocoons. Dito sa silkworm, makakapag-alaga ako ng 10 bisis sa loob ng 1 taon. Samantalang doon sa palay at saka mais, tig-1 bisis lang sila. Kada kilo ng cocoon na ibibenta niya sa halagang 160 pesos sa Sericulture Research and Development Institute ng Bacnotan. Kung saan naman ito ipinoproseso para maging telang silk. Una munang pinatutuyo ang mga cocoon. Pinapatay natin yung pupa, at the same time inaalis natin yung moisture content sa katawan. Sunod na inihiwalay ang mga reject. Kasi i-form na to, hindi na pwedeng i-reel. Kasi wala na yung, maiksi yung filament niya. At saka lulutuin ang mga magagandang klase sa mainit na tubig. Sa ganitong paraan, mas madali raw lumabas ang mga hibla ng silk. Ang reeling basically, ina-extract ngayon yung filament sa cocoon. Kasi sa isang cocoon, nakakahugot tayo ng 1 to 1.5 kilometer continuous filament length sa isang cocoon. Ang purong sinulid na ito na ibibenta sa halagang 2,500 pesos kada kilo, na inihahabi naman para maging tela. Ang mga reject na cocoon na gagawang decorative handicraft katulad ng corsage at mga flower display. Kukulayan lang ng dye o jobos ang mga cocoon. Gugupit-gupitin at saka i-assemble. Hindi lahat ng namumuhunan ay kayang bumili ng mga makina. Naisipan namin gumawa ng mga produkto na kahit mga out-of-school youth, mga rural women ay kayang gawin. Pati mga cocoon na nakuhanan na ng sinulid, may mapaggagamitan din. Pinoproseso ito para maging materyales na papel na nagagawa namang cellphone holder, envelope, at bag. Pero alam nyo bang pati mga pupa may hatid pang ibang biyaya? Ang home economics teacher na si Maria, nakakapagluto ng iba't ibang putahe mula sa pupa ng silkworms, katulad ng curried pupa. Yung pupa, lalagyan natin ng beer para mawala yung amoy lansa ng pupa. Sunod itong sinamahan ng asin, curry powder at paminta, at saka iprinito. Malambot yung texture niya, lasang hipon. Lasang mani po. Pero paalala ni Maria, mataas daw ang pupa sa protina. Pwede ring maka-high blood. Kailangan dahan-dahan lang, huwag naman sa marami. Kasi yung isa daw, nakaka-high blood. Hindi lahat ng uod nakakadiri. Dahil ang uod na ito, ubod ng biyaya. May hatid na kagandahan at pagkakakitaan. Walawang bata na nabago